Uy, mabilis lamang to para hindi nyo ako iwanan sa video. Dun sa last na ihi mo, ano yung kakulay dyan sa graph na yan? Check mo maigi habang naka-display yan sa screen, baka narariyan ka na sa dehydration side, kailangan mong ingatan yan. Kaya halika, pag-usapan natin yan. Kung tulad ko kayong maraming ganap sa buhay, dapat nating i-replenish ang mga nawawalan nating fluids and electrolytes sa katawan regularly. Hindi ko naman sinasabing sobrang dami ng tubig ang dapat nating iniinom. Kapag ka alam ko lamang na long day ahead, mayroon akong hosting, mayroong clinic, may speaking engagement, I make sure na nagdadala ako ng no sugar fluid of choice ko tulad ng Gatorade no sugar para sa aking electrolyte and fluid needs without the added calories. Ayon nga sa isang survey conducted by MIMS nationwide, recommended ito ng mga nutritionist dietitians tulad ko. Ginagawa ko yan dahil alam kong habang tumatagal ang araw, pwede tayong ma-dehydrate kung hindi tayo masyadong umiinom ng tubig. At kapag sinabing dehydration, hindi lamang po yan dahil sa diarrhea. Pwede rin sa sobrang dami na ginagawa, sa exercise, sa sobrang init, sa pag-inom ng alcohol, komplikasyon ng mga sakit at iba pa. And mind you, hindi lamang tubig ang nawawala sa katawan natin kapag ka nadi-dehydrate, pati po electrolytes. At paano? Marami pa tayong ganap. Hanggang dito na lamang muna. Sana ay may natutunan kayo. Nagpapaalaala lamang po dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw lang po naming nagkakasakit kayo at sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat!